Number one po ang staff kasi ito po talaga ang gumagalaw sa ating store. So dapat po lahat sila ay well-trained. Lalong-lalo na sa mga upcoming sale, dapat updated ang lahat. Dapat alam nila kung paano ipiperform lahat ng ating task. Ganon din po ang pag-clean ng mga dapat updated at well-trained sila sa lahat ng gawain. Meron po tayong staff assessment. Ginagawa po namin ito every quarter. Minsan si Ma'am Jay, dati si Ma'am Letty ang nag-i-evaluate sa mga, kasi madalas si Ma'am Letty noon nasa store. So minsan pinapagawa ko po sa kanya yung evaluation ng mga staff. Tapos yun po yung kasalukuyan at patuloy na ginagawa natin. Ang masunod po is yung quarterly team building para po sa rest and recreation. Pero yun po ay atin pong gagawin pa lang sa future. To do pa lang po yan. So, ibig sabihin, yung apat, ibig sabihin sa performance indicator, check natin, nagawa ba yung apat na R&R team building? Nakakailan na? Once pa lang ma'am, last year. Pero this year po is wala pa po yung aming team. So, wala pa? Wala pa po. Wala pa dito. Yes ma'am. Dito sa yung unang activity, Yes ma'am. regular skills, training, nagagawa ba to? Opo ma'am, lahat po yan. Hindi po pwede mag-duty ang isang staff na wala siyang alam. Dahil po nakasalalay sa kanya ang ating, alam mo na, Ang-apat na activity sa number 1. pang-apat na, yun, incentives and recognition every top performers. Yun, to do pa rin po ito. Nasa plan siya pero hindi pa po nagagawa. Yes po, Kagawad President. Siguro mag-jot down na lang yung ating mga listener. And then after that, kung sino yung gusto magtanong, Opo. itatanong. Opo, ma'am. Then, dire-diretso lang yung iyong. Sige, ma'am. Yun. To do pa rin po ito, incentives and recognition po para sa top performer ng store. 85% staff retentions. Kasi po, this year po, dalawa na po ang nag-resign sa ating staff for career enhancement po nila, advancement. So, 13 po kami, dalawa ang nawala. So, 85% pa po ang staff retention. So, number 2, KRA is operational efficiency. Monthly inventory audits. Palagi po yung ginagawa po. Surprise po yan. Walang nakakaalam kung kailan darating si auditor. Number 2 po is loss prevention measures. Low activity natin yung CCTV. Yun. Ang hindi po dito sa ating saving sa utilities. Kasi number 1, as what I've said po yesterday po, isa po yan sa Punani QA, yung ating quality assurance, na hindi po natin nasusunod, na dapat nakasara yung pinto ng ating walk-in freezer. So hopefully kung ma-approve na po yung ating pagpapa-aircon sa backroom. Yun po yun. Hanggang ngayon po kasi wala pa po, hindi pa po nakakapitan ng aircon. So, doon kami kumukuha ng lamig galing po sa freezer. Tapos, number 3 po is sales and marketing. Yun, tuloy-tuloy naman po ang aming ginagawa through different platforms. Nagsisend kami kahit saan sa mga GC na, kahit sa mga HOA, kahit sa mga groups sa barangay, kung ano pong sale ng ating store. Katulad niya, may payday sale. Lahat po yung nakapost sa mga iba-ibang GC po. Yes po. Nakatulong po ito as of now po, compare last year, ang ating sale is mayroon pong positive 33% po. More than po sa ating plans na 10% lang. Meron po tayong 33%. So number 4 po is, type. Ito po hindi pa natin nagagawa. So ito po ating to do. Tie up with MPNC services. Kasi nga ito po yung ating, yung tanda niyo po yung mga resibo na every time na bumibili kayo, may Dropbox tayo doon, lalagay yung pangalan nyo, which is kinakulit din po yung Sir Jet, in-encode niya kung sino bumili, magkano binili. Ang kulang na lang po dyan is implementation po, kung magkano po ang babalik sa bawat member every time na bibili siya. Yun na lang po yung kulang, pagpapatupad na lang po.
Ang data po is kompleto na, di ba Sir Jet, no? Kinukuha ko yun, nire-record mo. Yan po. May database na po tayo. So, number... Street project monitoring. Yan, lahat po ito sa nagagawa po. Strict budget monitoring, explore small add-on revenue. Kasalukuyan at patuloy pong ginagawa. Regular remittance and coordination with MPMC Finance Department. Yan, accurate po lahat ng ating remittance. Hindi tayo pwedeng, kung ano pong benta, hindi pwedeng mag-deposit ng kulang. Pag may short si cashier, kung walang pang-abono, gagawa kong paraan si manager kung saan po kuha ng pang-abono para lang mabuo yung kanyang sales deposit. Hindi po pwedeng mag-deposit ng kulang. Yun po. Kailangan accurate lahat ng report at cash sales deposit natin. Number 5 po. Ito. Customer welfare and feedback. Araw-araw po, meron po tayong 1,000, average po 1,000 to 1,200 customers na pumapasok sa ating store. Lahat po yung bumibili. Hindi po kasama doon yung mga pumapasok na nagpapalamig lang, pumapasok na nagchika-chika lang. Yan po yung bilang na yun, lahat po yung bumili. So, awa ng Diyos po. Nagagawa po naman po namin yung good customer service po. Satisfied po naman sila. Last customer complaint namin is parang 2 months ago, ma'am, no? Tolerable lang po talaga, very minimal lang po sila. Kumbaga, sila lang yung mga customer na kulang sa pansin. Yung nangyari kasi sa amin, nangyari po is ang haba-haba ng pila, 2 lang staff, gusto lang niya magpa-assist kumuha ng siopaw. Hindi niya iniisip na napakahaba ng customer ko line. Gusto lang talaga niyang umagaw ng attention, magpa-assist kumuha ng siopaw, which is kaya naman niyang kumuha mag-isa. Tapos hindi nagawa hindi nasunod yung gusto niya mangyari. Nagreklamo siya, masama nun. Sa Facebook siya nag-complain. sa Facebook, hindi sa right person. So, gusto lang talaga niya umagaw ng attention. Hindi para ma-solve yung kanyang problema. Yun yung point doon. Pero yun nga, medyo minimal lang talaga, percent. Kaya pag hindi ko kinaya, mag-help. Ganun ang Yan. Loyalty incentives for frequent buyers. Sa mga non-member po, wala pa po tayong talagang, frankly po, wala pa tayong program para sa kanila. Yung mga suki card, yung mga gano'n. Purely po, nakatutok tayo sa mga members po natin. Yun. Number 6 po, inter-department and inter-committee coordination. Ito po yung, sa ngayon po kulang talaga. Kasi, yung mga reports ko is hindi po talaga napapasa ng regular kasi talagang by monthly, di ba ma'am, ang meeting nyo po. So monthly din po yung aking pagpapasa ng report kay Ma'am Betty. So upon needed lang po. Kung kailangan ng report, andyan po, may papasa naman po, agad-agad. Yun po. Maraming salamat po. Okay, so basically, nasusunod ang lahat ng ito, ng sinasabi ng 7-Eleven. So,